ay si Clint Rodriguez na si Katlong Baitang Jasper. Ngayon, ikukwento ko sa inyo ang kwentong pinamagatang ang alamat ng paru-paro. Noong unang panahon ay may ulilang magkapatid na naninirahan sa malayong baryo. Ito ay sina Amparo, na ang palayaw ay Paro at ang nakababata naman ay si Perla. Magkaiba-iba ang ugali ng magkapatid. Masipag si Perla, ngunit si Paro ay walang inaatupag kundi ang magpaganda. Ate, tulungan mo ako. Ang dami kong lalabahing damit, karamihan naman ay sa iyo. Sabi ni Perla sa kapatid, isang umaga, may gagawin pa ako, kayang-kaya mo na yan. Sagot naman ni Paro, habang pasang bahay siya upang pumitas ng bulaklak para ipalamuti sa kanyang buhok. Pumunta na nga mag-isa si Perla mag-isa sa tabing ilog para maglaba. Si Paro naman ay pupunta sa kanilang hardin habang pinipili niya kung aling bulaklak ang magandang iipit sa kanyang buhok. May matandang babae na lumapit sa tarangkahan. Ining, maaari mo ba akong malimusan? Samo ng matanda. Wala akong maililimos. Sagot naman ni Paro na patuloy sa paghanap ng mailalagay sa kanyang buhok. Kahit kapira-pirasong tinapay lamang, ako ay gutom na. Pagsusuma mo ulit ang matanda. Sinabi ng wala, sigaw ni Paro. Sagot ni Paro. Sabay pagpitas sa isang bulaklak ang maganda ang kulay. Naggalit ang matanda. Hindi ka lang pala tamad. Maramot ka pa at walang galang sa matanda. Nang bumalik si Perla sa bahay, hinanap niyang kapatid sa loob ng bahay. Nang hindi niya nakita ay pumunta siya sa hardin dahil alam niya itong mahilig ito sa mga bulaklak. Subalit wala pa rin si Paro. Maya-maya ay lumipad tila ba isang kumukulisa sa ibabaw ng mga bulaklak. Ang kapatid ang nauuning niisip ni Perla dahil sa ganda nito at hilig sa mga bulaklak. Paro! Sambit ni Perla nang lumaon ito ay tinawag niyang Paro-Paro. Yan po ang kinakatapusang ang kwentong pinamagatang ang alamat ng Paro-Paro at sana ay maibigan ninyo.